kasama na po natin live sa ating studio, syempre, Congressman Butch Pichay at ang CEO at founder ng Happy Bowl Manila, Christian Abad. Good morning po at welcome po sa Pro Pinoy. Hello, good morning. Good morning, Pro Pinoy, and thank you, Kong and Joanna, sa pag-invite sa amin dito. Ayan. Wow, alam mo, pagpasok ko pa lang, sabi ko, ang sarap naman. Di ba? Yes, Kong, rinig na rinig. Di ba? Christian, okay. Before you went into business, ano bang ginagawa niyo yung mag-asawa? Bago po kami magsimula sa business, actually nasa po ako construction industry. Okay. Tapos yung misis ko naman po, si Kat, nasa restaurant industry po siya. Siya po yung qualified at certified chef. Nasa fine dining industry po siya bago namin pasukin to. Oh, okay. So, construction, and then your wife was working with a fine dining restaurant. Yes po, tama ko. So, maganda sana kung nandito rin yung asawa mo. No? Camera shy ko. Kasi kung tayo mag-uusap, construction pag-uusapan. Gusto ko sana ko kaso camera shy siya. Kaya siguro next time. Nangungontrata ka ba sa gobyerno? Hindi mo sa gobyerno dito pero overseas po More on overseas po yung project. So, okay. So, overseas yung project, mas lucrative ata itong pinapasukan yung negosyo. Pero kasi iniwan mo yung overseas. Oo nga. Okay po ngayon kasi lahat naman po remote naman po Online naman po lahat. Pero part pa rin po, yung part ko po sa Happy Bowl, ako po yung more on management. Management side, marketing side. Yun po yung pinaka-role ko doon. Bali si Mrs. yung... Basta pupunta na lang as a chef, kompleto na yung ano. Pero alam mo yung mga chef, sila talagang pumupunta sa market Oh yes, kasi sila talaga ang nagde-determine, kunyari, yung sa vegetables. Sariwa. Fresh ba ito? Tama. Alam mo, may mga technique sila para malaman na talagang sariwang-sariwa yung mga vegetable na ginagamit. Yes, Kong. Tama po kayo, Ma'am Joanna. Tawagin natin si Mrs. Tawagin na natin. Kasi siya po talaga, pumunta siya sa market, siya po yung pumipili ng ingredients, siya kumukuha ng ingredients. Kasi lahat gusto niya fresh, alam niya kung ano yung dapat na ingredients na ginagamit. Like for example, yung isda, titingnan mo lang yung mata. Tama ka, Kong. Medyo hindi na ito sariwa. Titingnan mo yung hasang, hindi na ito sariwa. Pagdating naman sa karne, yung kulay lang Yes, alam na nila. Alam na nila, frozen yan. Alam na nila. So, tama ka, Kong. Talagang she has an eye for a fresh product and a good quality product. Tama po. Si Mr. naman tagapagbayad lang sa palengke. Tama po kayo. Yung mga pinaka-role. Driver, taga-buhat. Marketing side na rin. Diba? Management ng tao. Pero quality assurance, quality control, nasa chef na pala. But anyway, what made you decide na, okay, from my construction company overseas, uuwi na ako rito. I'm sure pagmamahal yon kasi gusto mo makapiling yung asawa mo. Pamilya. And then, yung wife mo naman, fine dining chef ng restaurant sa abroad din? Yes po. Sa abroad din. In the Middle East or in Europe? Australia po. Sa Australia? Yes po. Nako, ang sarap mamalengke doon sa Australia. I'll be honest with you, they have giant leeks. Yung mga bell pepper nila, ang lalaki. Tama po. Diba? Pati po yung potato, ang lalaki po ng potato produce nila. Pwedeng pag binato ka, talagang knockout ka. Bukol. At saka sariwang yung carrots. In fact, Filipino restaurants, they want to import carrots from Australia. Kasi ang ganda talaga, ang sarap talaga mamalengke doon. Tapos, in Sydney, meron silang parang seafood market na mamimili ka doon ng isda or seafoods, shells, and then ipapaluto mo. Meron sila doon sa Sydney. Tama ko, meron po. Diba? So, anyway, what made you decide to come back to the Philippines and start a business when, everybody, hindi naman everybody, most of the Filipinos wants to go to the United States of America, to Australia. Yung iba nga, pumupunta sa New Zealand, kahit ang New Zealand, yung buhay doon, parang buhay ng barangay Dahil alas 6 doon, sarado na. What made you decide? Nag-usap kayo mag-asawa na babalik na tayo ng Pilipinas. Parang si MacArthur, I shall return. I shall return. Ganito po siya kung ang yung background story niyan kung ba't kami nag-decide bumalik sa Philippines at saka mag-start ng business. Kasi matagal na rin kami sa overseas More than 10 years na kami ron. Very fortunate kami. Doon kami nakapag-aral.
Nag-spend na rin kami doon. Siguro, maybe half of our life nasa overseas na eh. Kaya sabi namin, tara bumalik na tayo ng Philippines. Masaya sa Philippines, marami kang friends, relatives. Tsaka, masaya po talaga sa Philippines eh. Oo naman. Kaya every time na nagbabakasyon kami dito, tapos babalik ulit doon, sobrang lungkot. Kaya one time, nag-decide na lang kami, tara balik na lang tayo sa Philippines. Kasi nandito yung family natin, nandito yung relatives natin, nandito yung masasayang mga araw, tsaka buhay natin. Kaya one time po, nag-decide kami rito. Tapos si Kat, sabi ko, bakit hindi tayo mag-start ng business? Dahil yun yung expertise mo, yun yung role mo as a chef. Dali natin dito sa Philippines para matry na mabigay naman natin yung, alam mo yun, kuha natin experience sa ibang bansa, na gain mong experience. Ipatry naman natin sa Filipino. At saka yung ramen kasi hindi naman po siya masyadong malayo na sa mga gusto ng mga Filipino. Yes. Kasi Mami. dahil po meron tayong mga noodle dish din dito na masasarap. Yung mami, yung Lomi. sutangon. Tama po kayo. sarap. Pero these are Chinese. But, okay. Bakit hindi fine dining ang naisipan yung business? Ang sagot po dyan, Kong, kasi una po talaga, ang gusto ko po dati, mag-open ng Japanese restaurant dito sa Philippines. Sabi ko, open tayo ng Japanese restaurant. Pero tinignan ko po yung numbers kasi very conservative pa ako sa numbers. Tinignan ko yung numbers. Mahirap yung overhead, malaki yung capital, tapos yung kung titingnan mo po yung breakdown, medyo matagal yung ROI. Tapos yun po, nakakita po ako ng opportunity sa online. So, basically, lahat ng business nyo is online Online business. pa lang. Ito pong venture po namin ngayon, online po lahat to. Pero meron po kaming mga distribution center. Kasi yun po yung una-unang kong yung challenge Ma'am Joanna kasi dahil po frozen yung product namin, paano namin siya ma-deliver ng mabilis? Paano namin yun yung challenge, yung logistics. Paano namin mapapababa yung delivery cost? Tapos nag-come up po kami sa idea na to na dapat mag-open tayo ng distribution center. Itawag po namin na web distribution center. Okay. Kaya po, kunwari po, umorder ka kung dito sa Quezon City, merong magbabato sa Quezon City kung saan ka malapit. Andun yung Doon ka namin commissary. iba. Tama po kayo. Hindi po siya isa lang po yung commissary namin, pero yung distribution center po, lahat po yun may Marami. stock. May stock. Covered po yung buong Metro Manila. Alam mo, expensive yung ano nyo, yung logistics. Kasi like for Tama example, freezer. Unang-una, ipoprovide mo sila ng freezer. Pagkatapos, tawag nito, babayad ka ng Kuryente. electricity. Tama po. Okay? So talagang fresh na fresh. Can I see one of the products? Yes, sure po. Yung most sellable na product. But, Uh, or you can grab one. Ito Okay. So, ito yung mga products nyo. So, all you have to do is give instructions na lagyan ng sabaw. No, kung. Ito yung maganda po rito ko. Medyo unique tayo, medyo innovative tayo. Ginawa po namin, finreeze namin yung mismong ramen, itong mismong Malaysian laksa, naka-freeze na po siya. Ilalagay mo na lang siya kung sa pot. Okay? So, meron ng soup niyan. Meron na po siyang soup, hindi na po kayo Frozen. mag-add ng water, frozen na po lahat. Pero ito po kasi minsan po may misconception na frozen may preservatives. Oo. Pero hindi po medyo alam nung lahat. Karamihan po ng frozen food, hindi na kailangan ng preservatives. Hindi na, Kasi yun na po yung preservation method niya. Yung pinroast. Tama po frozen, kayo. Parang same din po siya na parang nilagay nyo lang sa freezer yung pagkain. At saka, itong pagkain naman na ito, hindi naman pagbukas kakainin Kainin mo. mo agad. Iinitin mo pa rin yan. Patay Tama sa kayo. init At yan. 90 Tama po. degrees centigrade, patay lahat Yes ng po. bakterya. Yun. Oo, di ba? So, ilang minuto po dapat iniinit? Ito po, kapag iniinit nyo po sa pot, nasa 6 to 8 minutes lang po siya, ready na po siya. Galing po yung freezer, lalagay nyo lang. Pag microwave naman po, around 10 to 12 minutes, ready na po yun. Ganun po ako masyadong convenient din mahaba ko. na yung 10 minutes. Tama Baka 5 minutes, okay na yan. Depende po sa microwave kasi may mga wattage po yung microwave natin Yun lang po yung average. Wow, this is something that DIY sa bahay na, that no? I'm really amazed of, no? Who gave you both the idea na ito ang gagawing produkto? Tama. Yung idea po kasi namin, iniisip namin nung una kami business, dahil perishable siya, paano natin mapaprolong yung shelf life? Na dahil nga konti lang yung capital namin or short lang yung budget namin, paano tayo makakapag-come up ng business na
ganito lang yung budget. Tapos mapapatagal natin yung shelf life na maganda pa rin yung quality kapag nakuha ng mga consumers. Kaya yung idea, ginawa po namin, yung frozen, hindi po malayo sa amin yung idea ng frozen. Kasi yung wife ko po, chef, alam niyo po, sobrang busy namin. Nagpe-prep meal kami, gumagawa kami ng preparation ng food, ilalagay lang po namin sa freezer. Tapos kakainin lang namin the next day. Kaya yung idea na po doon na, bakit di natin subukan din na ganun yung concept niya na frozen food, na pagka ready ka na, tsaka mo lang kainin. Wow. Magandang concept yan, ano? Kasi ang kalaban mo diyan dito, which is being mass-produced, is yung mga Lucky Me. Tama po. Yung Lucky Me, dinidehydrate yan. So, you can actually dehydrate that. You can actually dehydrate that. That's another way of trying to preserve it. Yes po. Talagang tanggalin mo yung moisture diyan. Kaya lang, Yung nutrition, paano yung lasa? Magbabago yung lasa. Nawawala yung freshness. Yes. Kaya Tama this ka is a po. novel idea. Of course, hindi ka makaka-mass produce diyan, but bakit yung Magnolia ice cream Tama ka po. Tama po kayo. Nai-distribute sa Madam. buong Pilipinas. In fact, it is Madami. even being distributed all over the world. Ang maganda kasi sa frozen, lalo na pag IQF, IQ. instant freeze. Instant freeze, yes po. Pag ano mo dyan, negative 40 yan Okay. Negative 40 degrees. Pero tuturuan kita, kasi total nakalagay naman sa plastic. Merong wet freezing yan may mabibili kang equipment na yung liquid na yan because of ethylene glycol, magni-negative 40. So yan, itutubog mo lang yan, in less than one minute, frozen na yan. Yes po. Actually, nakita rin po namin yung idea na dahil po sa fine dining. Ginagawa po yun sa fine dining Kaso ko, ang problema po doon, masyado pong mahal yung machine. Hindi naman. Ang problema kasi kung slow freezing, nagpe-penetrate yung mga tubig. May mga icicle yan sa loob ng meat. But pagdating sa instant freezing, talagang walang crystals sa loob ng meat. So Sa labas lang. yung lasa talaga ng meat, it's just like kakabili mo lang sa palengke na Fresh na sariwa. fresh. Nakakatawa kung inopen mo rin yung ganyang freezing method. Kasi actually, tumitingin ako ng ganitong idea. Meron ako nakita sa Japan. Ngayon, meron Mahal sa Japan. Mamaya, Yung papakita mga ko freshness sa'yo. nila, nilulubog na lang din nila. Same idea din po In fact, meron nga nag-experiment yan. Yung live na tilapia. If i-freeze, pagka labas ng tilapia, frozen na. Lagay ulit sa tubig. Buhay. Buhay po ulit. Buhay Grabe siya. naman yun. Totoo yan. Kaming kabilis naman yun. Totoo yan. Actually, yung mga super rich sa buong mundo, kunyari, namatay because of cancer, i-crypto, nila yan, freeze. In the hope na in the future, magkakaroon ng gamot yung sakit niya. Ayaw mamatay. Ayaw mamatay. Kahit patay na. So, if i-freeze nila yon. It's only in the United States of America, but you spend millions of dollars. So Imagine tama ka mo. nga kung wala talagang crystals na mag-ano sa loob. Walang crystal na papasok. Kasi mabubuhay pa yun. Kasi ito, ang selling point nila is, it's just like you just bought it from the market. Fresh. Na fresh. Tsaka tama din po, Icon. Kasi kung mapapabilis po natin yung time ng pang-freeze, kaya po natin mag-mass produce 1 minute, Kung ganun po frozen na kadali. yan. Grabe. Ito, 1 Minute. minute. Imagine mo naman, negative 40. Kaya nga po. Normally, yung mga freezer is negative 18, negative 25. Ito, negative Tama po kayo. 40. Double. Imagine niyo po, negative 14. No? So, frozen delight talaga yan. Opo. Ilang oras po ba ngayon yung natin, pagpa-frozen natin ng... Yung process po namin pag-freeze na ito, halos overnight po Meron po kaming step-by-step na sinusunod kasi dahil po yung broth niya, namin i-freeze. Tapos next naman yung ilalagay na namin yung mga components, ingredients. I-freeze po namin ulit. Tapos kaya po siya parang isang ganyan. Kasi kung ilalagay nyo lang po siya ng isa, parang lumubog lang po yung na soup. Pero this is a good idea. It's a good idea, really. And, okay, pag-usapan natin, magkano naman yung presyo natin? Unang-una, ano yung mga produkto nyo? Flavors. Kasi, like for example, alam mo yung Thai noodles? Yes po. That's one of my favorites Of course, ramen is one of my favorites. Masarap yan. Di ba? Pero,
magkano ang ano-ano yung mga produkto natin at magkano yung mga presyo. Availables. Sa ngayon po, meron po kaming 5 flavors ng ramen, which is yung pork tonkotsu, garlic tonkotsu, spicy tonkotsu sa mga spicy lover. Meron din po kami sa mild spicy, sa tantanmen. Tsaka yung isa po na Japanese white miso. So meron po kami lahat po ng mga major flavors ng mga ramen. Tsaka meron po kami ngayon na bagong nilabas na Malaysian laksa. At saka, hindi lang po dito natatapos. Dahil nabanggit ni Kong, yung favorite niya na Thai na noodles. Thai noodles. Meron po kaming naka-line up na Thai Tom Yum. Thai Tom Yum, meron pa po kaming another Thai po na dish na hindi masyadong familiar ng Filipino na ilalabas namin. At hindi lang po, meron din po kaming Vietnamese pho na Isa pa yun. darating din po. Ang sarap. Yung mga litid Tama po kayo. ginawang noodles. Wow! Yung mga hindi po available po muna rito, unahin po namin para po patikim din po sa Filipino consumers yung mga flavor ng ibang bansa. Then after po nun, titingnan po namin yung Philippine market din. Kasi pwede rin kong yung yung bulalo eh. Baka po may mga bulalo. Alam mo, like for example, yung a touch of native, bulalo, sutanghon. Di ba? Yung Ilonggo na noodles, anong tawag noon? Ilonggo noodles daw, Miss Jo. So, masarap din yon. May soup din ba siya, Kong? Batchoy? Batchoy. Yung lapas batchoy. Tama po kayo. Napakasarap niya. Oo, So, it's a good thing na nagkausap tayo, no? Alam mo naman, ang sikreto ng noodles is sa soup. Sa sabaw. Tama po. So, ano ba yung ginagamit na ingredients sa soup? Mga buto-buto yan. Halo-halo. Buto-buto ng baka, buto-buto ng Tama manok, po. baboy. Tapos pakuluan mo yan ng matagal. Tama kayo yan po. ang secret ng Japanese Opo. ramen. Kaya ito pong ginawa namin. Kaya isa rin po yung reason nag-come up kami sa ganitong product para po convenient sa lahat tsaka ready to go. Kami na po bahala sa lahat ng process. Magpapakulo ng ganyan, 10 to 12 hours. Matagal yun. Sa amin, iwan nyo na po sa amin yun. Sa lahat po ng nagkikrave, consume, kuha lang po kayo na ito, kunin nyo lang sa freezer. So, can you show us yung sa soup na frozen yung stock? Ito po yung soup niya sa ilalim. Ito. Yun na Yes, talaga ko. Kong. Ready to Unang go na po siya. Unang pinifreeze po yun yung soup. Oh, wow. Yan na po yung mismo. Kaya ihulog nyo na lang po siya sa pot, sa pan, or kung ano pong meron So, kayong pinifreeze microwave. muna niyan yung soup Yes. Yes, in a Kong. mold. Pagkatapos, parang siya pala yung Base container. po. Tama po kayo. Parang siya po yung magiging Brilliant, base po brilliant. ng Dapat hindi pala ikaw ang nandito, yung misis mo ang nandito. Kasi hindi mo naman idea yan eh. Tama ko. Kung saan ka nandito siya para tulungan ako eh. Sa sunod, pipilitin natin Oo. na siya na May yung nandito. kumustahan. Kasi that is a brilliant idea, you know. I think Napadali. wala pa akong nakikitang ganyang klaseng produkto na built-in na yung soup. I was thinking na kung bibilhin mo yan, ikaw pang gagawa ng stock, Yun ikaw po. pa ang gagawa ng soup, Sasabawan mo. papakulo ka pa ng matagal. Alam mo, Yes. matagal kasi yung pagpapakulo Totoo eh. po. Sobrang 10 to tagal 12 po. po, no? Maabot po kami ng 10 to 12 Oo. hours po. Kasi isipin mo pagpapakulo naman, ng yung buto, tapos, may utak yan eh. Oo. Nagiging part of the soup yan. Opo. Sinusup-sup. Kaya, hindi, natutunaw yan. Natutunan na po siya. Kaya makikita mo yung soup na yan, akala mo walang usok. Pag ininom mo, sunog yung Paso. alang-alam mo. Tama po yan, Kong. Yan po yung Mapasok magandang ka. description sa soup na yan. So, wow, I can't wait, no? Yes. Parang gusto ko na Tikman. umalis dito sa show na ito at pupunta Para sa patikman. kusina. Teka lang ko. Pag-usapan muna natin yung mga presyo naman niya. Ang presyo naman po ng produkto namin, gusto po namin affordable po sa market, lahat po makaka-afford. Ang presyo po namin sa isa, 199 lang po. Sa lahat po ng flavors. At sa mga darating na flavors pa rin po. Mag-stick po kami sa 199 para po lahat po maka-afford. Bisuin mo, 199, alam mo, pag iserve mo yan sa magandang bowl, maganda yung setting ng dining set mo, parang fine dining ka na Yes rin. po. Yes. Na Japanese Opo. ramen. Talagang As long as 199. nandiyan po yung flavor, authentic flavor po. Nasa presentation nyo lang po yan. Exactly. Kunyari, Baka nga kung may kumukuha na kunyari, sa may nililigawan. No? So, dito na lang tayo mag-dinner sa bahay. Set ng magandang tablecloth. Tapos, iinitin lang pala. Hindi alam ng ang sarap mo magluto eh. Binili lang pala. Hindi naman na malalaman yun ko. Nandiyan na, ready na. Ready to go na. Hindi na. So, anong pangalan ng brand natin?
Ang pangalan po ng brand namin is Happy Bowl. Happy Bowl. Opo. O yun, pag happy ang iinom ng Happy Bowl, Di sasagutin happy po ka lahat. talaga niyan. Yes, Yun. agad. The secret to the heart of a man is a woman's cooking. Vice versa. Di ba? Kasi Do it bihira smart yung way. lalaki nagluluto. Isipin mo, may Mapapa-amaze. impress na yung nililigawan niya. Ayun na pala ang sagot. Happy Bowl. Happy Bowl. Happy Bowl. If you want to win the heart of a woman, Bye. buy Happy Bowl. Get Happy And Bowl cook. for O yan us. yung bagong tagline mo. Ganda ng tagline nun ko ka. Palitan May na po namin. tagline Kasi na. ngayon po ang tagline namin, heat, eat, and repeat eh. Hindi. Papalitan na po namin Eat yan and ngayon. repeat, Gamit na wala. Gamit na. If you want to win the heart of a woman, Bye. just buy Happy Just Bowl. buy Happy Bowl. So, ito po yung ating mga, di ba, iba't ibang flavors po. Pag binibigay natin sa distributor, ano po ba sila? Under pa rin po ba ng Happy Bowl? Yes po, lahat po ng distributor namin, lahat po yon under pa rin po ng Happy Bowl, exclusive distributor po sila. Hawak po namin lahat yon kasi gusto po namin ma-make sure na makukuha nyo yung product na kung ano po yung binayaran nyo, kung ano po yung expectation nyo. Yun po yung makukuha nyo. Yun po yung reason kaya po meron kami mga exclusive distributors na under pa rin po namin. Hawak po namin lahat sila. Do you have a physical store right now? We don't have physical store pero nag-accommodate po kami ng walk-ins. More on online po kasi kami Kong eh. Lahat po yan online orders. Naka-centralize po yung ordering system namin eh. Pagka umorder ka po sa main page po namin, ibabato po namin kung saan kayo malapit. Okay, ito yung tanong ko, no? Sayang kasi napakaganda ng idea na yan. It's a novelty. Hindi pa ba niyo in-offer yan sa mga supermarket? Yes. Actually kung bago pa lang po kasi kami, nag-start po kami nito March. 6 months. This year lang po. 2024. March lang po. Ito pong product natin ngayon. Nag-start lang po kami ng end of March. Tapos hanggang ngayon po. May mga nag-i-inquire po na iba. Pero sana po makarating. Tapos ma-develop po namin yung mas maganda pang packaging. Nandun na po. Sana po. Kaso sa ngayon po kasi, wala pa po nag-offer. Sana po one day. You have views. Yeah. Siyempre, hindi pa kayo sikat. Wala pang mag-offer. Tama po. But I think it's a novel idea na pag ilapit mo yan sa supermarket, baka mag-aagawan, baka sabihin pa, exclusive lang sa amin yan. Ha? Oo. Especially sa mga, actually may mga convenience stores dyan na pwede mo ring i-offer yan. Kasi, diruin mo, at 190 pesos, meron ka ng 99. ramen. Pumunta ka nga sa ramen house, di ba, ang mamahal, tag 300. 500. Tama po. Minimum 500. 350, Diba? 400, 500. Tsaka, kung nabanggit nyo rin po yung mga ramen, yung traditional na ramen house, ang ginawa po namin dito sa Happy Bowl na ramen, kung ano po yung serving ng traditional na ramen, same din po na makukuha nyo, which is 700 grams to 800 grams per each. Okay. Puntahan natin yung mga raw materials. Siyempre, yung meat, you buy it from the market. Ang sikreto kasi rin ng ramen, aside from the soup, is the noodle The itself. noodles. Tama po. Yung noodle ba, binibili nyo? Do you have a supplier ng noodle soup? Meron po kami Anong exclusive noodle? na, sa noodles naman po, meron kami exclusive na supplier ng, kasi hindi pa po namin kayang i-reproduce sa amin po lahat ng mga ingredients, tapos pinapa-commissary po namin yung noodles. Okay. Para po makapag-produce Kasi ng the big best batch. the best noodle kasi, ang raw material yan is sweet potato flour. Tama po, starch po. Sa sweet potato. Kamote ba? Oo, kakamote. Tama yan, Kong. Tama po. Sweet potato flour. Yun ang flour na ginagamit Sa sa noodles. ramen. Sa ramen noodles. Tsaka yung wheat. Yun po yung hindi nila masyadong, iniisip po kasi nila yung ramen noodles parang normal lang ng noodles. Hindi na, yan. Hindi. Pero hindi po. May specific ingredients po na ginagamit kami para maging chewy, para maging starchy. Ganun po yung characteristic ng And ramen noodles. a little bit sweet. Kasi ang Japanese mahilig sa sweet. Tama po. Medyo Japanese. sweet. Parang Sweet and Pilipino. salty. Tayo Pilipino, mga sweet tooth din tayo. Kaya yung
yung spaghetti Spaghetti natin, natin. manamis-tamis. Compared mo sa Filipino Italian style. spaghetti, which is very salty. And Tayo sour. medyo matamis-tamis. At ginagamitan natin ng ketchup. Matamis Tama ang ketchup. po. So, ang ramen, talagang, one of the secret then, aside from the soup, kaya, if you notice, pupunta ka sa ramen house na prestigious, bawal i-take home. Dapat ubusin. Dapat, kahit hindi maubos, hindi mo Babayaran mo pa ngayon. Bayad mo na yan, ha? Oo. Sa'yo na yan. Ayaw nila yung papaano. Pa-take out. Ipapa-take out kasi baka magaya daw yung taste. Nagaga. Hindi naman kailangan manggaya. We can make it. Kaya nga po hindi naman po kailangan manggaya. Ang ano po kasi dito may mga kanya-kanya po. Yung mga restaurant din po meron po mga secret way kung paano po magluto. Kaya feeling ko po mahirap din naman po siyang magaya. Unless meron po kayong experience doon sa industry or alam niyo kayo po yung gumagawa mismo. Exactly. At pag ikaw naman ang gumagawa, ba't ako gagaya? Mas magaling ako sa kanila. Tama. Tama po. Di ba? Ganyan dapat. Di ba? Oo. Paano yun kung kapag hindi naubos, babayaran mo pa rin? Natural. Alam nga naman sabihin mo, kalahati lang babayaran ko, kalahati lang. Hindi, I mean, Aanin pa nila yon. Kailangan ubusin mo talaga yon. grabe. Di ba? But anyway, dito, at 190, you 199. can have the 199. experience of a very expensive ramen house Tama po. in your house. Yes. Authentic po ba ang Within the natin, comfort of lasa? your own po. Exactly. Authentic yan. Authentic. Very authentic po. Lahat Kasi po. sabi ko, yung noodles, tama. Yung ginagawa nila talagang Alam ni from, Kong, tama po lahat yan. sweet potato, kamote Opo. ba? Kamote. Tsaka lahat po ng mga ingredients na ginamit namin dito, imported din po from Japan Kasi may mga ingredients po na hindi po natin masosource out sa Philippines na kailangan po talaga natin kunin sa Japan para po ma-replicate yung pampalasa po, authentic no? flavor. Tama po. Yung egg nila, medyo, Which is yung tamago po. yung tamago, saan mo binibili yung egg nila? Ay, yung egg naman po, kami rin po ang gumagawa. At so- sa dito naman po sa product namin, wala siyang egg. Hindi po namin nilalagay. Pero, Lagyan mo, alam mo yung egg, ibabad mo lang yan sa tawag na ito, brackets, salt yung water. sweet... Salt water, ibabad mo dyan. Huwag matagal masyado kasi magiging ano na yan, magiging Itlog na maalat. itlog na maalat. Siguro mga 1 week or 1 week I think kasi yung shell ng egg, may mga pores yan eh. So papasok doon yung ano. ang galing po nun Ano po magiging Tamago. effect sa egg? Magiging tamago rin po siya. tamago, oo. Ang galing. Meron naman po kaming ginagawa rin. Yung way of cooking naman po, may exact minute po siya pagkalagay niyo po. Para po pag inopen niyo yung egg, parang runny or medyo raw pa po yung gitna. Kasi yun din po Malasado. yung... Malasado. Yung tawag natin yung malasado. Malasado. Pero mas maganda talaga kung medyo salty ng konti. Opo, binamarinate nila yan. Which is yung soy. Minsan Gano'n po soy naman, sauce ang ginagamit nila is duck egg, no? Yung duck egg, yung itlog na maalat. So, ilalagay nila yan sa, tawag nito, sa tubig na maalat. And then, after a few weeks, magiging itlog na maalat na yan. Ganun po pala yun. So, Ang try galing. niyo po yung sa paggawa ng Opo nga. tamago. Binigyan niyo kami ng idea. Pero idol Oo ko si nga. Mrs. kahit mahihain eh. Oo, camera shy. Dahil naman maganda talaga yung idea niya. So maglagay kayo ng egg para naman talagang authentic ramen. At po sa mga bagong taga-subaybay natin nga nakakatutok lang, paano po sila makaka-order nitong ating mga ramens? Makaka-order po kayo ng mga products namin through our social media. You can follow us on Facebook, Happy Bowl Manila, Instagram, Happy Bowl Manila, and we do have TikTok as well, Happy Bowl Manila. Tapos po, meron po kami mga admins na kukontak po sa inyo straight away na makakapag-accommodate po sa lahat ng orders niyo. Mga ilang oras po yung yung kailangan nilang i-wait na makakarating na sa kanila yung... Depende po yun sa location nila eh. Kung makapag-order din po kayo agad, sinisend din po namin agad-agad yon. Pinapasa po namin agad kung saan po yung designated distribution center namin o kung saan po kayong pinakamalapit. Tapos pinaprocess na po agad yung order nyo. So within 1 hour po, makakarating na. Depende rin po minsan sa mga third-party service natin ng mga riders. Doon lang po nagkakaroon ng konting
yung medyo delay. Depende po sa circumstances. Minsan po kasi uulan or may mga ano po tayo sa kalsada. Maha. Pero pag deliver nyo yan, kailangan insulated yung box nila, no? Ang maganda naman, ito pong, dahil po siya frozen solid po siya, siya na po yung nag-act as ano po yung Kaya, Ice pero niya. ilalagay pa rin sa insulated na box. hindi na po kailangan ko. Hindi. Meron po kaming mga research and development po na ginawa na magtotoo po siya dahil po frozen solid siya. Umabot po siya ng 4 hours Okay. Sa room temperature na po yun Pero po pag naka-plastic na po kayo, ginagawa po namin, pina-plastic lang, naka-double plastic lang po lahat siya. Tapos yung lamig po ng mismong product, yun na po yung nagsisirculate dun sa plastic. Actually, mas matagal yan magto kung ang gagamitin mo PET aluminum PE. Tama po. Kasi po, meron pong mga Kaya lang mahal ganon. Kaso may cost din po siya talaga. Dahil hindi naman po sobrang tagal yung pag-deliver niya. Yes. Dumarating pa rin po siya kung as is pa rin po. Buo pa din. Kaya maganda yan kasi vacuum packed Tama po. Yung one of the reason din po, yung kaya binacuum pack po namin, para lalo pa pong prolong yung shelf life at saka para po ma-retain yung mold. Walang papasok na oxygen. Kasi Tama ang oxygen brings with it mga bacteria. Yes po. Tama po yun. Mabilis magpapabulok. So pag vacuum pack mo, medyo maganda yung integrity ng produkto mo. Tama po. Lalong-lalo na kung ang ginamit ay PET aluminum PE. Yun po ang mas magandang ano talaga. Ideal po talaga yun. Kasi ina-insulate mo yung lamig sa loob, hindi basta-basta magtotoo yan. Opo. May kamahalan nga. Yun May lang. kamahalan nga po. Costly po siya. Ito pong mga mga produkto natin, kunyari nakarating na po sa akin as customer, ilang araw ko po siya pwede I-keep po sa i-keep. freezer. Ang frozen food po kasi, based po sa Food Health and Standard, ang frozen food po, umabot po siya, ang recommended po, hanggang 3 months. Ang frozen solid po, 18 degrees and below, or tama po, 18 degrees and below, dapat po nakastore siya sa freezer. Pwede po siya i-store up to 3 months. Ayan. So hindi ka dapat nag-hoard ng madami na. Opo, hindi na. Pwede naman pong mag-hoard kasi meron po kami mga customers na call center, sa madaling Oo araw nga, sila, oo. nag-crave po sila, Okay. sarado Saka, na yung nila restaurant. yan. Hindi na yan aabot ng 1 month. Hindi Pag na po dumating aabot. yan, ubos yan. Ubos Kung po yung agad. mga mag-hoard. Hindi na yan aabot ng 3 months. Pagdating diyan, Ubos. iinitin yan, ubos ka agad yan. Tama po. Ganun po yung kadalasan nangyayari. Hindi po siya umawat. Pero yun lang po yung recommendation. Kung meron pong, sabi nyo nga, Miss Joanna, na mag-hoard o magkikip sila sa freezer para lang Mga meron busy sila person. yung mga busy persons na walang time lumabas or order lagi. Kinikip lang nila sa freezer. Pwede 3 yun. months. Up to 3 months po siya. Masarap pa rin yan. Ayan kong, dire-diretso na po tayo sa mga comments ngayong umaga. Ang mga comments, ibabasahin na ni Andres Bonifacio Jr. Yes! Good morning, Kong Butch and Miss Joanna! Galing kay Erlinda Bachiller, Julio Luna, Rosemary Prados, Isabel Grante, Jeneline Villegas, Angelo Redaha, Love Antonio Arsenio Susbilia, oy, Kuya Senyong, Zenon Castro, Maria Oliva Villar Perez, Arlene Avendano, and Chels Maghayon. Sabi ni Cherry Andres, ang galing... Nakamag-anak mo? Hindi po, sir. Andres Ang galing po ng negosyo ng guest kahapon. Ay, talaga naman. Irene Cervantes, masarap na usapan sa umagang ito. Tara na mga ka-Pro-Pinoy. Madami tayong matututunan sa guest natin today. At salamat sa Pro-Pinoy. Araw-araw, iba-iba ang aking natutuklasan na kaalaman. Ayan. Redmond Pangapalnaya, ito na naman. Bagong umaga, bagong matututunan lagi dito sa Pro-Pinoy. Ugaliin laging manood at makisali sa talakayan sa pagnenegosyo. Iba-ibang mga guests na nakikilala natin sa iba't ibang lugar dito sa ating bansa. Madiskarte na, marami pang natutulungan sa pagsisimula ng negosyo na makukuha. Alan Piamonte, Ramen, your ramen! Ayan talaga naman nagpapaninig ka ha. Christian Arnoco, pogi ng guest. Hindi yung Ala! guest yung pinagbibili. Mary Lopez, still available po ba ang
Guess! Ano ba? Cristina Sandoval, ang sarap ng ramen lalo na ngayong maulan. Tapos instant pero kuha pa rin ng freshness and no preservatives. Nako. Girlie Vergara, nagde-deliver na po ba sila? Pwede po ba si guest ang mag-deliver? Taken na siya! Ang kukulita! Ayan, nagde-deliver daw po kayo. Kayo mismo daw po. Pwede po, pwede. Mga ano to? Magagalit si misis niya. Magagalit si Ano misis ba sa yung inyo. ginagawa ninyo? Kung Oy? kaya po namin ma-deliver. Ako po mismo magde-deliver. Ay. Basta Your marami. doorsteps. Dapat madaming o-orderin. Okay, ayan, nagde-deliver sila. Available po ba sa Shopee, sa GrabFood? Soon po magiging available na po siya sa GrabMart. GrabMart. Okay. Pero hindi pa po available ngayon, pero meron po kaming social media para po dun po kayo mag-place ng orders. Okay. Harold Montano, iba-iba ang flavor. Ang galing ng business na ito. Tumatanggap din po ba kayo ng reseller? Meron po, pwede po kami mag-offer ng reseller, pero meron po kaming pinupush na which is yung rebranding. Na binibigyan po namin opportunity sa mga gusto po mag-start ng sariling business, makapag-start ng sariling brand, na kami na po yung magsusupply, kami na po lahat ng hard work, kayo na lang po maglalagay ng sarili nyong brand para po ma-promote po May rebranding sarili. sila. Yun po ang pinupush po namin kasi gusto po namin magkaroon ng opportunity, hindi lang po kami, lahat din po ng mga kapwa Pilipino natin na gusto mag-start ng sariling business, na makapag-start din po. Yung iba po kasi wala pang idea kung paano magsisimula. Pero andito po kami para mag-offer po ng rebranding para po makapag-start kayo ng your own brand po. Pero comes with a good price naman po yan. Comes with a very good price po. Okay, ito, may Pag-rebrand. nagtatanong dito. Sa Rizal po ba, may distributor na kayo? Sa may Rizal province po. Province. Wala pa po kaming exclusive distributor sa mga outer or outskirt ng Metro Manila. Sa ngayon po, meron po kami sa Metro Manila pa lang. Pero sa mga further south, further north, further east, wala pa po. Si Mama Jo, Happy Ball Manila nga, hindi Happy Ball Rizal eh. Okay. Louie Vivar, Ramen Hokage. Sikat na rin sa mga Pinoy ang pagkain ng ramen. Faye Cassandra, oh my God! Ang sarap naman itong episode na ito. Ang daming pagpipilian. Ang galing ng guest pero nasa misis ang sikreto ng lahat. Ay, tama ka dyan ha. Corinne Ilidan, ang galing naman ng produkto, nakakabilib. Malaking tulong sa aming nagmamadali. Mary Joy Sarmen, magandang umaga, salamat sa pagbibigay, sa programang nagbibigay inspirasyon sa mga negosyante. Liam Falcon, napaka-inspirational ng programang ito para sa mga bugong negosyante. Charmaine Cutares, salamat sa mga tips. Kung Butch, napaka-praktikal. Benesio Villarosa, ang galing ng programang ito, tiyak na maraming natutulungan. Perlita Vargas, nako na hindi nakahula kahapon. Nako, baka tumawag ka uli ngayon ha. Paborito yan na anak kong 6 years old. Kaya lang bawal sa kanya dahil sa allergy niya. Mayroon na bang organic yan na pwedeng kainin na kahit may sakit tulad ng sa anak ko? Saan kaya Wala. allergy? Kung may chicken, normally, ang mga may allergies dyan na food is egg, chicken, Soy. shrimp. Tama po. Yun mga normal na meron. Maganda rin po kasi nabanggit doon sa comments natin na yung mga allergy din po siya. Meron na rin po kami na process na rin po na makapag-cater din po sa mga iba-iba pong health requirements tulad ng mga yung mga ano po natin health conscious tulad ng vegetarian or mga vegan. Tsaka hopefully po makapag-gawa rin po kami ng halal na product din po. Okay, yung laging sinasuggest ni Sir Pong, no? Doon sa packaging, sir, yung parang yung mga nutrients na nakukuha. Nutrition Yo, facts. yan. Nutritional value. Nutrition Oh, facts po, value. nutritional value. Magiging available din po siya. Sa ngayon po kasi yung product packaging po namin, wala pa po. Pero hopefully po soon, mino-workout na po namin yung mga coming na design po namin sa new labeling po. Pupunta na po siya doon. Nako, yan ang ating mga komento from more than almost 1,000 viewers this Wednesday,
morning! Back to Studio 2, Sir Butch and Binibining Joanna. At dahil konti na lang din ang oras, balik na natin para sa hulaan mo ang kapital ko. Diretso mo na, Andres Bonifacio Jr. Eto na! Nako, napakagandang istorya nito. Okay, ang ating lucky caller manggagaling from Davao. Ay nako, mahilig mag-comment to ha, Raymunda Maranan! Hello, Raymunda! Magandang umaga sa'yo! Good morning. Palakas nga po! Good morning. Ayan, Miss Raymunda! Sige na! Hulaan mo na kung magkano ang kapital na ginamit nila Sir Christian sa pagsisimula ng kanilang Happy Ball Manila! 20,000 po. 20,000 pesos! Makuha mo kaya ang 8,800 pesos? Ba, kung hindi makukuha, 9,000 na bukas. 9,000 na! Kabahan ka na kung... Di, aabot nga yan ng 1 million eh. Dapat Joanna! pala hindi mo na mahula. Itanong mo na! Pero pwede namang pahula na, Sir Christian. Pwede naman. Mag- So, hopefully, para makastart din sila ng sarili. Tama. Magamit nila yun. Through Magkano po Pro ang Pinoy. paunang kapital, Sir Christian? Sir Andres, gusto niyo bang sagutin or ako na Ayan na, magsasagot? kayo po. Sige, ako lang po magsasagot. Yung nagsimula po kami ng capital neto sa Happy Bowl. Sir Andres, ito na. 5,000 pesos. Nag-start po kami ng 5,000. Only 5,000 pesos po. Ito lang po yung natira naming savings sa wedding gift pa po yun. Sa wedding gift pa po yun. Ito lang po yung 5,000 na last money na po namin. Galing po sa wedding gift. Nakapag-start po kami ng business na ito. Ayan! Nako, sayang Miss Raymunda. Ha? Kaya naman bukas, 9,000 pesos na ang pwedeng mapanalunan dito sa Hulaan Mo ang Kapital Ko. Back to Studio 2, Sir Butch and Binibining Joanna. Daray, 5,000 pesos. Nakapag-start na ng negosyo. Yes, Ma'am Joanna. Dahil lang po sa 5,000 pesos, nakapag-start po kami ng Happy Bowl. Tsaka ano pa yun wedding gift. Wedding gift na po yun. Nice. Kailan po ba kayo nasal this year lang? Last December lang po ng 2023. Ah. Ayun, 2023. Ito po bang mga produkto natin, sir, saan siya, di ba sabi mo sa Metro Manila lang yung mga distributors natin, saan siya sa Metro Manila mas kilala na? Sa lahat naman po ng around Metro Manila, iba-iba pa rin po eh. Meron po kami sa South, yung sa Parañaque area, meron yung distributor po doon. Tapos meron din po kami sa QC, papuntang North, nandun po yung QC. Tapos meron din po kami sa Taytay, Pasig at saka Cainta. Yun po yung mga exclusive distributor po. Sa Taytay ka na lang, Miss Jo. Kung saan po kayo pinakamalapit, doon po namin ibabato idadirect. yung dadirect yung order niyo po. Ayan, invite niyo po sila na tangkiliki ng Happy Bowl Manila. Unang-una po, nagpapasalamat po ako sa Pro Pinoy, kay Kong Butch and Ma'am Joanna sa pag-invite po sa amin dito sa Pro Pinoy. Magandang opportunity po yung mga ganito pong mga segment or ganitong mga programa para po sa mga makapag-start din kayo ng sarili niyong business. Kaya mag-tune in lang po kayo lagi dito sa DZME Pro Pinoy. Ang dami po kayo matututunan. At ngayon po, ipopromote po namin yung product namin, Happy Bowl Manila, Facebook, Instagram at TikTok. You can message us directly po. At meron pong sasagot sa inyo agad na admin para po mag-cater lahat ng order niyo. Okay, last question ko. Christian, alam mo, napakaganda ng buhay niyo sa Australia. Looking back, hindi ba kayo nagsisisi na umuwi kayo sa Pilipinas? Totoo ko hindi po talaga. Kasi alam niyo po yung Filipino culture po sobrang andito po talaga yung heart namin. Kahit po half of life po namin nandun na sa overseas, pero babalik at babalik po talaga kayo dito. There's no place like home. Opo, tama po kayo. Kaya po yung siguro ini-encourage po namin yung mga ganitong dahil kaya po nag-open kami ng rebranding para po hindi nyo na lagi iniisip na punta ng overseas na lang lagi. Totoo po, malungkot po sa overseas eh. Hindi po na lahat nakaka-experience ng Totoo gano'n. yan. Totoo yan. Pero kung meron pong chance na makapag-open ka ng business, dito po yung income mo, yung income stream mo, bakit hindi po dito sa Philippines? Kaya
nagpapasalamat po talaga kami dito sa Pro Pinoy sa pag-invite po para po lalo po namin mapag-offer po or mabigyan po ng idea sa lahat po ng mga Filipino po. So kindly invite our viewers and listeners to natangkilikin yung ating produkto. Ito po, dahil ang Happy Ball po ay more on overseas flavors po, pero tangkilikin po natin yung mga Filipino flavors po, Filipino products po para alam niyo po yun, magtulungan po tayo lahat ng Filipino. Lahat po yun, aasenso po tayo lahat. Basta po magtulungan po tayo lahat. Thank you, Sir Thank you, Christian. thank you. Alam mo, baka may nakarinig sa atin na Japanese, baka i-adapt nila yan sa Japan. Di ba? Totoo. Kunin na nila. Totoo. Oo. Pag mga gano'n naman, sir, marami na din po bang nag-o-offer na? Nadalhin po sa overseas yung product. Actually, marami din po. Marami Dahil po may na. mga friends din po tayo sa mga overseas. Meron, may in-offer din po kami. Pero sa ngayon po, gusto po namin ipakilala sa Filipino market, yung ganito muna. Unahin po muna natin yung sarili natin bansa. Then dito after po muna. nun, darating po tayo sa overseas. Ayan. Ayun. Napakaganda. Yes. Alam mo, tingin ko, yung payo mo talaga para sa ating mga kababayan, napakahalaga kasi yung iba nangangarap na mag-abroad. Yes. Tama po. Kayo nasa abroad na, nangangarap na umuwi. Bumalik naman po. Diba? So, please advise them. Anong maipapayo mo sa ating mga kababayan na nasa abroad at nasa Pilipinas? Yung mga mapapayo po namin na unang-una po, yung mga nasa Philippines po, marami pong opportunity po dito sa Philippines eh. Minsan po mahirap lang po talaga natin hanapin, pero dahil po through sa mga ganito pong klaseng programa tulad ng Pro Pinoy, DZME, nakakapagbigay sila ng ideas sa mga Filipino. Kaya yung mga iba pong walang experience sa ganitong klaseng industry, ito po yung ganitong programa po yung lagi niyong panoorin. Kasi dito po kayo makakapag-start. Sa Philippines po to, marami pong opportunity dito sa Philippines na pwede niyo pong simulan. Dahil masaya po talaga sa Philippines, mas maganda po magstay sa Philippines. Medyo mahirap lang po yung traffic, pero kaya din po. Yun lang po yung challenge natin dito. Pero yung pusong Pinoy, sobrang saya po talaga sa Philippines. Lahat po maganda po sa Philippines. Sa overseas naman po, yung mga Pilipino po natin sa overseas, Pag may chance. pag may chance po na makapag-invest or makapag-put up ng business sa Philippines, pwede pa rin po. Tulad po ng ginawa namin. Nagaling kaming overseas, bumalik kami sa Philippines, and nakita po namin yung mga ganitong opportunity na pwede pala natin gawin sa Philippines. Open ko lang dahil short na rin yung time ko. Sa ngayon po, magandang within sa span po ng 6 months namin, para po may makarinig din ng mga audience natin from overseas, within the span of 6 months po benta na po kami ng over 10,000 pieces. Ganun po siya kabilis. Ganun po ka-heartwarming yung Filipino market. Ayan, galing. Ayan. So, napakagandang payo po yan. Yes. And I hope papakinggan nyo kasi yung ating guest, si Christian at saka yung asawa niya, Si Kat. ay matagal na sa Australia. At talagang dahil sa nalulungkot sila, alam mo, yun lang naman Homesick. talaga ang problema eh. Yun po. Sila nga, mag-asawa na eh. Nalulungkot pa rin po Lalo eh. na yung mag-iisa lang. Tama po kayo. Talagang sobra ang lungkot. Dinaanan noon. po namin lahat yun. At ang pangarap naman ng ating ang ating gobyerno, ng ating pangulo na sana magkakaroon na ng overseas workers dito sa sariling bansa natin. Apo. Like yung Reciprocal mga naman po, baliktad. call centers, mga BPO, di ba? Lumiliit na yung mundo because of the technology communication. So yun, kasi may social may social tawag nito, effect yung ating mga kababayan na nandoon sa abroad. Tama po. But they're just doing that because kailangan nila ng trabaho. Opo. Malaking kita. Pero kaya rin naman po natin dito sa Philippines, tulad po ng itong ganitong klaseng business or product. Yes, pagkain talaga, no? Pagkain po talaga. Everyday yan. Essential po yun. Essential. Baka may gusto po kayong batiin, pasalamatan. Una-una po, nagpapasalamat po ako sa Pro Pinoy, kay Kong Butch at saka kay Ma'am Joanna at sa wife ko, Katrina.
And sa family po namin na sumusuporta po sa amin, maraming salamat. At sa lahat din po ng mga staff at saka sa production na tumutulong sa amin sa Happy Bowl Manila. Maraming salamat po sa lahat. Ayun. Thank you, Sir Christian. Thank you po sa Happy Bowl Manila. Naway, amin kayong nabusog at napainit ang inyong pagnanasa na makapagsimula ng sarili ninyong negosyo at nakapaghatid ng inspirasyon ng kwentong hatid ng Happy Bowl Manila ni na Christian Abad at syempre ni Miss Katrina Landa. Ang utak, ang may idea ng ating produkto. Bukas, tuloy-tuloy pa rin tayo sa pagpapakilala ng mga naiibang stories of nego success. Kung saan ang galing, produkto at sipag ng mga Pinoy ay tunay na namamayagpag. Ako pong muli si Joanna Lunang niyong kabalitaan sa mga pinakabagong pwede ninyong pagkakitaan. Have a safe Wednesday morning, Barangay Radyo 1. Ako naman si Congressman Butch Pichay. Di kami titigil sa pagsuyod sa buong mundo ng mga kwentong kapupulutan ninyo ng inspirasyon, tips at teknik sa pagnenegosyo. Lagi ninyo kaming samahan, Lunes hanggang Biyernes from 9 to 10:30 in the morning, exclusive sa Radyo 1. Dito, Pinoy ang angat. Dito, Pinoy ang sikat. Dahil tayong lahat ay Pro-Pinoy!